Posible nga ba na itong San Miguel ay eventually i-trade na itong si Wamit Yongson para dito kay Cedric Barefield? Sa ngayon syempre, lalo na't na merong finals, hindi naman siguro ite-trade yan ng San Miguel kaagad-agad. Pero pagkatapos ng conference na ito, mag-champion man ng San Miguel o hindi, posible nga kaya na i-trade na nila itong si Wamit Yongson. Dahil parang nakita na natin dito sa finals na talagang hirap ito pagdating sa depensa, pati na sa opensa. Kaya hindi na nakapagtataka na marami ang nagsasabi. Dito kasi sa finals nakita natin na hirap sa depensa ito si Wamit Yongson at palagi siya ang pinupuntahan ng mga scorers ng TNT tuwing nandun siya sa court. Kaya hindi na nakapagtataka na marami nagsasabi na pipilitan nga na maglaro ng extended minutes si Chris Ross at kapag nandun ito si Wamit Yongson, palaging mahina yung depensa ng San Miguel, nag-struggle pa siya sa opensa. So, mas magandang araw kung ito si Cedric Barefield ang makuha ng San Miguel. Yun nga lang, alam natin, si Cedric Barefield naman nandito sa kampo ng MVP group. Kaya sa ngayon, posible na gawaan nga ng trade ito ng San Miguel pero asahan natin na medyo magiging, sabihin na natin matindi yung negosasyon. Dahil syempre, kinakailangan siguraduhin ng SMB ngayon na maganda yung i-offer nila. Bukod kasi dito kay Wamit Yongson, baka humingi pa ng first round draft pick itong Blackwater Bossing kung si Barefield ang kapalit. Ngayon, kung hindi nila makuha si Barefield, syempre, nandyan yung posibilidad na si Mikey Williams ang susubukan nila pero alam natin yung risk dyan. At of course, kung hindi rin pwede yan, nandyan na itong si Gio Halalo, yung veterano, o kaya naman si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. So maraming ibang pwedeng maging options itong San Miguel Beer kung sakasakali. At alam din natin na pinag-aaralan niyang mabuti ni Coach Leo Austria. Pati na rin itong si Alfrancis Chua para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema in the future. Ang susunod naman nating report ngayon ay totoo nga ba lumalabas na balita na ito si Isaac Go ay trade down ng Barangay Ginebra para dito kay Kai Balungay. Depende na lamang yan syempre kung ano mapagkasusunduan pero kung totoo yung reports, well actually medyo magulo. Hindi pa natin matiyak kung ang nag-o-offer ba ay Phoenix o nag-o-offer Ginebra. Kung ano pa man ang maliwanag dito, kung ikaw ang Barangay Ginebra, dapat ituloy mo na yan. Dahil napakagandang resulta nito kung sakasakali nga na makuha nila si Kai Balungay. Unang-una si Isaac Go ay maraming injury, kaya sa tingin ko mas babagay kung sakali nga na i-trade na lang nila ito. Kung hindi man dito kay Kai Balungay, posible na i-trade nila itong si Isaac Go. Dito naman kay Justin Arana, samahan na lang nila ng first round draft pick para mapapayag itong Converge Fiber Xers. Kapag iyan ay natuloy, magiging mas maganda ang frontcourt ng Ginebra at hindi na nila kailangan pa mag-worry na ito si Japet Aguilar ay walang karelyebo. Kaya sa tingin ko itong pag-trade kay Isaac Go, bibilangin na lang natin yung mga ilang araw siguro o linggo bago yan matuloy talaga. Dahil sa totoo lang, hindi talaga naging epektibo itong si Isaac Go dito sa panahon niya so far sa Barangay Ginebra. Ginawa pa nga itong starting center ni Coach Tim Con pero wala talagang nangyari dahil hindi talaga naging epektibo. Sabihin na natin na lumakas talaga yung lineup ng Ginebra nung si Japet ang naging starting center nila. Yun nga lang, nawala sila ng backup dahil nga ito si Isaac Go laging injured. Kaya pwede talaga na gamitin na ng Barangay Ginebra ito si Isaac Go na isang trade asset. At dahil nga bata pa to at may perimeter game, sigurado na maraming teams magkaka-interest. Whether si Kai Balungay ang maging kapalit or ibang center, sa tingin ko mas maganda na to para sa Barangay Ginebra moving forward. Napalitan na nila si Isaac Go habang bata pa. Actually, sa totoo lang, baka pwede ganyan din rin ang gawin nila dito kay Jeremiah Gray na isa pang batang player pero palaging nai-injure. Ang Magnolia Chicken Templados naman ngayon ay nag-iisip ng paraan paano sasabihin na natin mare-resolve ba itong mga posibleng maging problema nila dito sa darating na season dahil nga yung nababalita na baka umalis na ito si Xavier Lucero at si William Navarro para maglaro sa abroad. Meron daw silang offer mula sa Taiwan, di umano, at yan ang dahilan kung bakit nagre-request na sila na umalis dito sa PBA. Ngayon, nasa Magnolia yan kung pakakawalan sila dahil legally speaking, meron pa silang kontrata. Pero kung talagang gugustuhin na ng mga na umalis, siguro wala namang magagawa Magnolia dyan. If ever na talagang umalis yung dalawa, magkakaroon ng malaking problema yung frontcourt ng Hotshots. Alam naman natin lahat na yung future ng Magnolia ay sinentro na nila dito kay Lucero at kay Navarro. Kaya nga, tinrade nila to si Calvin Abueva at Gio Halalon. Ngayon, kung aalis yung dalawa, kailangan syempre mag-retool na naman ang Magnolia at
Ang problema, halos wala na silang trade assets dahil pinamigay na nga nila para makuha yung si Lucero at si Navarro. So dito natin makikita ngayon kung paano magiging sabihin nating pagbabalanse na gagawin ni Alfrancis Chua para ma-reorganize itong Magnolia. Kung sabagay, sabi nga nila, ang task talaga ng Magnolia dapat ay sila pipigil do sa Grand Slam nitong TNT. Kaya nga binigay sa kanila si Lucero at si Navarro pero hindi nila nagawa. Meron pa silang twice to beat advantage dyan. Kaya nga ngayon, napunta yung sabihin na natin trabaho para pigilan ng TNT dito sa San Miguel Beer ngayon. Dito natin malalaman kung anong pwede mapagbabago na mangyari dito sa Magnolia. Pero as it is, marami na pwedeng maging sabihin na natin changes dito sa lineup ng Hotshots. If totoo nga na totoong si Xavier Lucero at William Navarro ay pupunta na dito sa Japan. Kung sakasakali nga na yan ay mangyari, sa tingin ko magiging mas malakas itong sabihin na nating Magnolia kung makakakose ng players mula sa Northport o Terra Firma. At ang huli naman posibleng mangyari ngayon ay dito sa mga reports ng PBA ay aalisin na ang limit sa mga field foreigner. Ang gusto raw ng PBA ay sabihin na nating sumabay na dito sa mga modernong liga. Alam natin sa NBA at dito sa iba't ibang bansa ay merong mga sabihin na nating field foreigner na mga pinapayagang maglaro. Actually, ng ibang liga kahit 2 imports pwede. Kaya sa ngayon, ito sigurado natin pwedeng mangyari dito sa liga. Ngayon, nasa PBA na lang yan kung pwede o babaguhin nila yan. Sa kasalukuyan kasi merong limit na 7 field foreigner sa bawat team. Yun nga lang, medyo magulo yung rule kasi nila dyan. Dahil ang rule nila sa field foreigner ay yung pinanganak sa ibayong dagat. So kahit ikaw ay pure Filipino, kahit wala kang sabihin natin dugo na foreigner, consider ka pa rin na field foreigner kapag sa ibayong dagat ka pinanganak. Ngayon, kung ikaw naman ay field foreigner at dito ka pinanganak sa Pilipinas, ang tingin sa'yo ay local player. So dito pa lang nakita na natin na may problema talaga yung rule. Dahil for example, ito si Kit Jimenez na Pilipino, considered na field foreigner dahil sa abroad siya pinanganak. Samantala naman ito si Matt Ganuelas Roser na Filipino-American, kinoconsider na local dahil siya ay dito pinanganak. So kitang-kita mo dito na meron talagang problema yung sistema ng PBA. Kaya nga kinakailangan ngayon siguraduhin ng PBA na kung babaguhin nila yung rules ay magiging mas maayos na ito. Depende na lamang siguro kung ano magiging sabihin na natin takbo ng usapan ng PBA Board of Governors at ng Commissioner para sabihin na natin masigurado na ito'y mapaplansya. Sa ngayon kasi mukhang nag-iisip ng iba't ibang paraan ng PBA para maka-attract ng atensyon ng mga fans. At yung pag-alis sa mga ganitong klaseng limits ang isa sa nakikita nila na pwedeng gawin. Kaya good news siguro ito dito sa PBA kung sakasakali nga na ito ay itutuloy talaga nila na alisin na yan. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Michael D., si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman at iba pa.